Good morning po at welcome po sa atin muling vlog po for today. Our topic for today, paano ba ako susunod kay Lord? Yan. So pag-usapan po natin, paano ba tayo susunod kay Lord? Alam niyo po ba ang sabi ng 1 Peter 2:21, sabi dito, He is our example and we must follow His steps. So, siya daw po ang ating example, si Lord, at sumunod daw po tayo sa kanyang mga yapak. So, paano ba tayo susunod kay Lord? So, titignan muna natin si Lord kasi kailangan siya yung author ng pagsusundan natin. So, hindi naman tayo pwedeng sumunod na hindi natin alam kung sino sinusundan natin. 'Di ba po? So, kailangan alamin po na natin kung sino ba si Jesus Christ. Ano ba yung ginawa niya para mas maintindihan natin paano natin siya gagayahin. Gaya-gaya lang po dito eh. Ang sabi nga po dito, copy-paste. So, copy-paste natin, kaya gayahin natin si Lord at i-kopyahin natin siya. So, pag ginawa natin yun dito sa lupa, can you imagine, ikaw ngayon yung parang lumalakad na para kang may kapangyarihan na kagaya ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang lahat po ng mga lumalakad dito sa lupa ay punong-puno ng kasalanan. Pero alam niyo po, pag meron po kayong Hesukristo sa buhay niyo, lalakad ka na may kabanalan. Okay, sabi ng Panginoon, ulitin ko, 1 Peter 2:21, He is our example. Jesus is our example and we must follow His step. Ano ba ang ginawa ng Panginoon? Number one, tignan niyo po, Christ is unselfish. Siya po ay hindi makasarili. Siya po ay, si Jesus po ay mapagbigay, hindi po siya makasarili. Unselfish po ang Panginoong Hesus. Paano po ba? Ano bang ginawa ng Panginoong Hesus? In Romans 5:8 ang sabi diyan, But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Alam niyo po ba na ang Panginoong Hesus, hindi naman niya dapat trabaho o kailangan bigay ang kanyang buhay. 'Di ba sabi po dito, His great love by sending Christ to die. Si Jesus po talagang sinend ng ating amang Diyos para mamatay sa ating mga kasalanan. So, kung titignan ko po ang salita ng Panginoon, hindi po niya obligasyon na tayo po ay iligtas at siya po yung sacrifice. Bakit po? Pwede naman tayong malipol, just like yung panahon ni Noah, naubos ang tao at gumawa ng bagong tao, ibig sabihin bagong breed from the Noah, 'di ba? From Noah, yung pamilya ni Noah. So, new generation po 'yun. So, maaaring pwede namang gawin ng Lord uli 'yun, eh. Kung tutuusin nga po, pwede niyang ulitin lahat, eh. Pero dahil nga po hindi niya ninais 'yun sapagkat obra maestra niya ang kanyang mga gawa. So, hindi niya ito ninais ulitin. So, ginagawa niya ng paraan paano ba maibalik sa original na plano po ng Panginoon. So, ito nga po dahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa kanyang nilikha, sa iyo at sa akin, ibinigay niya, pinagkaloob niya, willingly si Jesucristo at ganoon naman si Jesucristo, unselfish nga po, kusa po siya na bumaba dito sa lupa at alam naman po natin kung paano siya naging tao, 'di ba po? At doon din po na after 30 years na siya po ay nandoon sa krus ng Kalbaryo, namatay, umagos ang kanyang dugo at dahil po doon nagkaroon tayo ng ah, pagpapatawad sa ating mga kasalanan. So, alam niyo po ba hindi naman deserve talaga ng Panginoon mamatay at wala pong history on written record na siya po ay gumawa ng kasalanan. Kaya nga po ang sabi ng Romans 6:23, lahat po tayo ay nagkasala at tayo po ay destined doon sa kamatayan, second death, which is yung pong dagat-dagatang apoy. So, hindi po niya deserve ang mamatay. Tayo po yung tayo po yung dapat mamatay, ma-deserve doon sa eternal death na yan. Pero because nga po dakila ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus, binigay niya ang kanyang kaisa-isang buhay para po sa iyo at sa akin. At purihin ng Panginoon dahil po sa kapangyarihan ng Ama, siya po ay muling binuhay through the power of the Holy Spirit, giving His life. Sabi nga po doon, at sabi doon, kailangan din natin sundin ang ginawa ng yapak ng Panginoon, yung pong unselfishness. Hindi naman kailangan natin ipako yung sarili natin sa krus, kung hindi yung unselfishness. Ibigay po natin yung buhay natin sa Panginoon. First thing first, kailangan po muna si Lord. We must deny ourselves and live for Christ, then dun sa iba. Bakit po?
Because sa Matthew 16:24, kailangan magbigay po natin yung buhay natin. Hindi po tayo magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. We will just live the same thing, paulit-ulit lang, kung hindi po tayo makikiisa kay Kristo. Sapagkat ang sabi po ng Bible, pag tayo daw po nakiisa kay Kristo, tayo po ay bagong nilalang na. Bagong nilalang. Mga kapatid, bagong nilalang pag na kay Kristo ka. So kailangan natin i-offer ang buhay natin kay Lord, i-deny natin ang sarili natin at mamuhay tayo kay Kristo. Sumunod tayo kay Kristo. Yan. So yan po yung ginawa ng Panginoong Hesus. Siya po ay unselfish at kailangan din natin maging unselfish. Dahil po pagdating ng ibigay natin yung buhay po natin kay Kristo, ang sabi po sa utos ng Panginoon, pangalawang utos ng Panginoong Hesus, ito po ay ang sabi po niya, mahalin ang kapwa natin. So, hindi natin mamamahal yung kapwa natin because of our nature. Yung I, me, myself, uunahin ko sarili ko, uunahin ko ang pamilya ko, uunahin ko yung mga mahal ko sa buhay bago ang ibang tao. Pero ang gusto ng Panginoon, bago ikaw, ibang tao. Ganun po ang ginawa ng Panginoong Hesus. So medyo may kahirapan po yan, pero alam niyo po, attainable. Sapagkat kung na kay Kristo ka, madaling magmahal. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ang mag-uumapaw po sa atin. Amen? So, yung pong utos ng Panginoon ay napakadali lamang po kung tayo po ay na kay Kristo Jesus. Ano pa ba ang ginawa ng Panginoong Jesus? Number 2, ang Panginoong Jesus ay very understanding. Tingnan po natin, ano ba ang ginawa ng Panginoong Jesus? Dito po sa Psalms 103:13-14, the Lord is like a father to His children, tender and compassionate to those who fear Him, for He know how weak we are. He remember we are only a dust. So, alam ng Panginoon yung pinagdadaanan mo, alam ng Panginoon yung kahinaan mo, alam ng Panginoon yun. Kaya nga po, bumaba si Kristo, hindi lang para mamatay. Can you imagine, pwede naman siyang bumaba, tapos i-save tayo. Pero hindi yun ang ginawa niya. Ang prosesong ginawa ng Panginoon, titingnan niyo po, naging tao po siya, naging baby, naging bata, naging binata, naging adult po siya. And nakita po, doon po sa time na yun, naranasan ng Panginoong Hesus ang pinagdadaanan mo at ang pinagdadaanan ko. Because noon, ngayon, at magpakailan pa man, iisa lang ang buhay ng tao. May kahirapan. Hindi po pwede nating i-base yung panahon natin, yung panahon ng una. Pare-pares lang po yan. May kahirapan po ang pinagdadaanan ng tao. Kaya nung nakita ng Panginoong Hesus na mapapansin po ninyo sa kwento sa Bible, nakita niya yung tao. Nagkaroon siya ng compassion, di ba? Nung nagkaroon siya ng compassion, siya ay nag-umpisa na magpagaling. Siya ay nag-umpisa nang pumunta doon sa mga tao para pagalingin ng mga may sakit, ang mga lumpo, ang mga bulag, at ang mga makasalanan, nilalapitan po niya para sila ay magkaroon ng bagong buhay sa ating Diyos. Ang sabi po doon, sabi nga po ng laging dinideklara ng Panginoon, repent for the kingdom of God is at hand. So kailangan, ganun din po tayo. Makita niyo po yung pangangailangan ng society natin. So ang Panginoon po, nauunawaan tayo. Pinagdadaanan mo, naranasan niya yan. Yung kabiguan mo, naranasan niya yan. Yung mga bagay na mga nakikita niya sa paligid ng time na yun, naranasan niya yan. Kaya nga po siya ay maawaing Diyos kasi naiintindihan ka niya. Eh kung hindi siya bumaba dito sa lupa, hindi niya tayo maiintindihan ano ba yung dinadaing natin. Because God siya eh. Pero nung naranasan niya maging tao, kaya nga po siya yung naging mediator natin sa Ama, dahil nga po naging tao po siya. Naranasan niya yung hirap. So, ang Diyos natin ay iisa noon ngayon magpakailan pa man. Si Jesucristo ay nagkatawang tao, pero hindi siya naging tao lamang. Siya po ay naging Diyos. Siya po ay Diyos. At yung sa pagiging Diyos niya ngayon, nakaupo siya sa kanang trono ng ating Ama. So Christ understands all our cares, all our sickness, all our needs. So we should also be also understanding to other people. Yung needs nila, yung kanilang mga buhay, mga pinagdadaanan din nila. Huwag tayo masyadong magaling. Ika nga, huwag natin ipagmalaki yung pinagdaanan natin, no. Pinagdaanan natin yun, napagtagumpain natin yun, then we can comfort other people. We can lift up, encourage other people.
O sabihin mo lang, "Kapatid, pinagdaanan ko 'yan, pero kaya mo 'yan. Sa tulong ng Diyos na binigay sa'kin, ibinibigay din ng Panginoon sa 'yan." So, kailangan mo silang i-encourage, kailangan mo silang i-lift up. Huwag tayong magkaroon ng crab mentality. 'Yan po yung, selfishness, yung crab mentality. Pero 'pag kay Lord ka, mawawala yung crab mentality. Lahat po tayo nagnanais na iangat ang isa't isa. Amen? So, sa araw pong ito, gusto ko po kayong pasalamatan dahil patuloy ninyong pagsusubaybay sa ating pong vlog. At bukas po, patuloy po natin pag-aaralan paano ba tayo susunod sa ating Panginoong Hesus. Inaaral po natin kung ano ang ginawa ng Panginoon para gayahin po natin. So tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Amang Diyos, salamat po sa inyong pong mga tinuturo sa amin. Salamat po, Panginoong Hesus, dahil ikaw ang unang nagpapakita, Panginoon, ng mga bagay nito na amin pong susundin at tutularan. Tulungan niyo po kami. Katagpuin niyo po kami, Panginoon, upang maranasan namin ang inyo pong mga naranasan, O God. At ito po'y makopya namin, Panginoon, ang pagmamahal mo sa Ama at ang pagmamahal mo sa iba. Kaya po, Lord, thank you, O God. I-apply po ng mga nanonood, nakikinig nitong vlog nito, ang kanila pong natututunan. At kayo po, Lord God, Banal na Espiritu, ang kumilos sa kanilang buhay at puso. Nawa, Panginoon, sa kanilang pag-a-apply, lumago ang kanilang pananampalataya sa inyo po. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. So kita-kita po tayo bukas muli sa ating pong patuloy na pag-aaral, paano ba natin gagayahin ang Panginoong Hesus.